Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't itinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ibang mga simbahan, tinatakpan at binabalutan ngayong linggo ang mga imahen sa simbahan maliban sa crucifix. Ito ay isang pahayag na mas lalong ituon natin ang ating pansin kay Jesus na ipinako sa krus para sa atin. Habang papalapit na ang mahal na araw, mas palalimin ang ating pagkilala kay Jesus at ang pag-aalay niya para sa atin. Si Saulo ay nagsimulang tagapag-usig ng simbahan. Marami ay natakot sa kanya kasi nagbabahay-bahay siya upang hulihin ang mga Kristiyano para ipabilanggo. Kaya noong magbagong buhay na siya, pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Jesus doon sa daan patungong Damasco, marami mga Kristiyano ay takot pa rin sa kanya. Hindi nila alam na nagbago na siya o nagdududa pa sila sa kanya. Kung si Jesus ay mayroong Juan Bautista na nagpakilala sa kanya sa mga tao, si Saulo naman ay may Bernabe. Siya ang nag-introduce sa kanya sa mga Kristiyano sa Jerusalem at nagpatotoo na maaasahan na siya na totoo ang kanyang pagbabago. Pinatotohanan din ito ni Saulo. Masigasig siyang nagpahayag tungkol kay Jesus na siya na nga ang Kristo. Naging kapanayam niya ang mga Helenista, ang mga Greek-speaking Jews. Tandaan natin ni si Saulo ay galing sa Tarsus, isang lungsod na sa Cilicia, isang Greek-speaking province ng Roma. Kaya magaling siya na mag-Greek. Sa totoo lang, ang lahat ng sulat ni Pablo ay nakasulat sa Greek. Magaling si Saulo magpaliwanag at natalo niya ang mga Greeks sa kanilang pagdidiskusyon sa kanila. Napikon ang mga Greeks at gusto nilang ipapatay siya. Naging mainit si Saulo sa mga kaaway niya. Para na lang makaiwas ng gulo, pinauwi na lang ang mga Kristiyan. Para makaiwas ng gulong, pinauwi na lang ng mga Kristiyano si Pablo sa kanila sa Tarsus. Si Saulo nga
na magiging Pablo ay isang tao na kapag kumbinsido siya, hindi siya nananahimik. Talagang pinanindigan niya ang kanyang convictions. Kaya nung kumbinsido siya na mali ang mga Kristiyano, hinuhuli niya sila. Noong maliwanagan ng Espiritu Santo na tama ang mga Kristiyano, hindi rin siya nanahimik. Nagpahayag siya na si Jesus nga ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, na siya ay ang Kristo. Ginamit ni Pablo ang kanyang kaalaman sa kanyang pagpapahayag, ang kanyang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan at ang kanyang kaalaman tungkol sa Greek language. Talagang ibinuhos niya ang kanyang buong pagkatao sa kanyang gawain. Naging misyonero siya at inabot niya ang mga lugar na hindi pa naaabot ng magandang balita. Makikita natin ito sa kanyang mga liham. San Pablo, bahaginan mo kami ng iyong kasiglahan at ng iyong kasipagan sa pagpapahayag tungkol kay Kristo. Salamat sa iyong mga liham. Hanggang ngayon kami ay naaabot ng iyong mga aral at humahanga kami sa iyong kasipagan at pagmamalasakit para sa mga mananampalataya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.